JGP Trio. Ladies, samahan niyo ako dito. Kausapin natin ang ating talent scouts. Okay, Rufa, what do you think? JGP Trio. Balitang-balita ko, idol nyo raw si Charisse. Well, hindi malayong pwede nyong sundan si Charisse dahil si Charisse nanggaling din sa isang talent search na show. Actually, hindi nga siya nanalo, di ba? And she became a YouTube sensation. I really like it na ang pananamit nyo, yung kanta nyo, yung style nyo, eh yung para sa edad nyo. Kasi marami sa mga kabataan ngayon, nagpapasexy, nagpapatanda. Gusto ko, ilang taon na ba kayo? Ako po, 10. Ako po, 11. Ako po, 10. O, see? Mukha talaga kayo mga 10 years old. So, tama yan. Ipagpatuloy nyo yan. Maganda yung ginawa nyo, yung sayaw nyo, yung pagkanta nyo. And I really think na malayo pang mararating nyo. Siguro mag-practice pa kayo. And sa performance-wise naman, magbigay pa kayo ng mas pa. Mga 30% pa. And okay na kayo. Thank you very much, Rufa. Gladys. Refreshing para sa akin mapanood itong mga bagets na to. Kung hindi ako nagkakamali, mga edad na yan, ang tawag dyan, twins, no? Ang sarap maging bata kapag pinapanood sa kanila, pinapanood ko sila. Para sa akin at silang mga jury natin, perfect yung blending ninyo. Ang sarap pakinggan. Para alamig ng mga boses nila. Ang gusto ko rin sa kanila, Ryan, no? Conscious sila dun sa kanilang blocking. So sa umpisa pa lang, yung nag-form na sila, alam nila, di ba, yung gagawin nila. At higit sa lahat, napakahirap gawin siya ng singing and dancing. Nag-headstand, di ba, itong mga bagets na to. So, sa kabuuan, very promising. Thank you, Gladys. Direct? Ang pinakagusto ko sa kanila, yung smile nila, Ryan, nung bumukas yung kurtina na naka-beam. Ito nang pinakamagandang smile na nakita ko ata sa lahat ng mga performers natin. Sa totoo lang. At kaya enjoy na enjoy ako nakakapanood sa kanila. This girl's very pretty. She can be an actress one day. Yeah, konting ano lang, singing, you'll really get there. But she's pretty. I mean, all of you are pretty. You're all pretty kasi nagsasmile kayo lahat. Andiyan na yung singing, yung dancing, yung three-part harmony. Mahirap aralin yan. Meron silang three-part harmony. Parang aba na maliit. Diba? Parang aba na maliit sila. Cute. Cute, cute, cute. I really like you. 3 ang favorite ko ngayon. Yung 5-year-old, itong 3, tsaka si Lolo. Thank you, Direct. Kung nagustuhan ninyo ang performance ng JGP Trio, just text TP7 and send to 2256. Baka kayo na ang manalo ng 20,000 pesos. JGP Trio, thank you very much. Habang kinukompute na ng scores na ibinigay ng ating talent scout sa jury, panoorin muna natin uli ang mga talentadong kanilang ipinasa. Talaga naman nakakahilo. Huba, huba, huba. Kelly, Kelly. Ang sang-sang. All right, thank you very much, Electric King. Romeo Santos. Sino sa mga talentadong nasa tabi ko ang haharap sa ating defending champion para sa grand prize na 50,000? Malalaman natin ang kasagutan sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show sa telebisyon, ang Talentadong Pinoy. Tuloy lang ang kasiyahan dito sa Sunday edition ng Talentadong Pinoy. Lahat ng 7 talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso at gift packs. At dahil sila lahat ay nakapasa, lahat sila may pag-asa pang mag-uwi ng 50,000 pesos. Pero mangyayari lang yan kapag natalo nila ang ating 3-time defending champions, The Believers. Usually, nahihirapan ang ating mga talent scouts at jury sa championship round na. Pero ngayon pa lang, elimination pa lang, nagko-complain na yung talent scouts and jury.
na napakahirap ng desisyon. Hindi nila alam kung sino yung boboto. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, congratulations, magagaling kayo mga talentado. Pero isa lang ang haharap sa ating defending champion. Ang nakakuha ng pinakamataas na score ngayong gabi mula sa Talent Scouts at sa jury at haharap sa ating defending champion, the Believers. Walang iba kundi si Ren! Thank you very much. Congratulations, Daddy. Congratulations. Renz, congratulations. Meron ka ng 10,000 pesos at ikaw ang haharap sa ating defending champions for a chance to win 50,000 pesos. Bata pa lang sila nang madiskubre ng kanilang magulang ang talento nila. Ngunit kahit ginusto nilang i-develop ang talento ng kanilang anak, hindi nila magawa. Bakit kaya? Pakinggan natin ang kanilang kwento. So, ang nangyari sa kanya, nung 2 years old na marunong na siya mag-humming, nakakapasok na siya sa -1. Shock ako. Tapos ni-record yun ng tatay niya. Up to now, talagang timing, nasa tamang tono, nasa koro, kung koro. Nung una po, gusto namin siyang isali sa yung pagtitraining ng kaso lang po may kamahalan, di po namin kaya. Nung napasok po siya sa youth choir sa El Shaddai, salamat kami sa Diyos na nakapasok siya doon. Nung nag-contest sa school, walang maitulak na ilalaban kasi naghahanap ng magre-represent ng school pa sa buong Muntinlupa. So walang maitulak, naitulak si Fatma, hindi sinasadyang naitulak doon. Pumasok si Fatma 3rd place, si Cheska naman 2nd place. And then napansin yun ng Vivace Music Center, kinuha sila as scholar. Nang last na lumaban sila na nanalo, hindi ako hindi tumulo yung luha ko sa kabila ng kasiyahan ko. Pero nung nakita ko na maraming nagpapa-picture sa kanya at numayakap, din ako naiyak. Sabi ko, wow, hindi na ako makalapit sa anak ko kasi nagsiksikan sila. So sabi ko, Lord, thank you talaga. Kasi ever since ramdam ko talaga na talagang may plano yun Diyos sa kanya. Singing their way to score win number 4, here's our 3-time defending champions, the Believers.